lahat. Alam nyo ho, tumitindig kami rito dahil sobra na. Sobra na po ang kawalang-iyang ginagawa nila sa taong bayan. Ano pa ba ang kailangan nating katibayan? Mamaya po, nandito sa LED, ipalalabas natin kung paano tayo ninanakawan ng ating pinagkakatiwalaan. Nakakalungkot po sa sitwasyong ito, tayo ang naghalal sa mga politiko na nandito po sa loob. Alam nyo ho, kapitan po ako dito sa Batasan Hills, 2002 hanggang 2013, naging kapitan po ako. Pero nakakalungkot po, ibang-iba ang sitwasyon ng mga congressman noon kaysa mga congressman ngayon. Nakakalungkot dahil inaasahan natin sila ang magtatanggol, sila ang magbibigay ginhawa sa ating mga mamayan. Kanina lang po, pinalabas na ang video ng PGMN at doon po maliwanag na pinakita nila ang kawalang-hiyaan ng mga congressman sa pamumuno ng kinilang sinasanto na walang hiya si Martin Romualdez. Nakakalungkot, nakikisampatya ho kami sa mga empleyado ng Congress, pati na ang mga security guard. Alam nyo ho, bilyong-bilyon ang pondo na nilaan ng mga magnanakaw na congressman para payamanin nila ang isa't isa. Ang pondo ng Congress hindi ho subject sa COA, hindi ina-audit ang kanilang pondo. At open po, hinahanda lang po namin ang LED para mamulat po kayo. Ang nakakalungkot po rito, pati ang ating mga kapulisan, napakababa ng kanilang sinasahod. Napakababa ng mga benefits ninyo kumpara sa mga buwaya na nandito sa Congress. Ikinahihiya ko po na nasa Barangay Hall ang House of Congress dahil hindi na o karapat-dapat igalang pa ng mga mamayan ang ginagawa ng ating pong mga congressman. House of Crocodiles na po ito. Tingnan niyo po, sa krisis natin ngayon, saan ba nagsimula ang krisis na ito? Nagsimula po ito nung naupo ang mga magnanakaw. Sino ho ang bumoto sa adik na Marcos dito? Marami ho ang nandito na bumoto sa adik na Marcos na to. Dahil mahilig tayo magbigay ng second chance sa taong nagkakamali, na umaasa tayo na ang lahat ay pwede magbago. Noong first 60 days ni Marcos, pilit niyang iayos ang ating bansa. Pero dumadami po ang ahas sa palasyo. Ang numero unong adik na nagtutulak kay Presidente Marcos na tumira ng coke ay walang iba kung hindi yung adik niyang asawa, si Lisa Satanas Araneta. Alam ko po, alam nyo lahat yung mga kapulisan kayo. Kasama ko kayo sa war of drugs noong panahon ni PRRD. Iba ang sitwasyon ng barangay natin at ng ating police station. Ang ating police station noon ay larawan
ng pinaka sinasabi nga ni Presidente Duterte, wala nang natira sa mga naglilingkod sa gobyerno kung hindi proteksyonan ang narco politics natin. Noong kapanahonan po ng 2016, nalinis ang hanay ng ating kapulisan dahil sa ating presidente. Tama po ko, nung naging kapitan po ako, 2002, ang kalabang ko po, mga pulis natin na protektor ng mga puser po natin. Karamihan ng puser, asset ng mga pulis. Yung mga asset ng pulis, tinuturo yung kakompetensya nilang puser. At hinuhuli ng protektor nilang pulis at ang sistema, parte-parte sila. At ang mga natitirang droga ang nagbebenta na mismo ang ating kapulisan. Walang maniniwala noon nung ako ang kapitan sa sinasabi ko. Ang pulis natin at ang mga politiko, narco politics noon. Alam nyo ho, luminis ang barangay natin, luminis ang lungsod natin, nabangon ang dignidad ng mga pulis dahil ang mga skalawag na pulis at ang nakakalungkot, lahat ng Ninja Cup na pulis galing sa Station 6. Alam ko po na kayo rin mismo ay saksi kung gaano nagbago ang mga ordinaryong buhay natin. Protektado ang ating mga anak, protektado ang ating mga pamilya, at higit sa lahat, nagkaroon ng pag-asa na titino ang ating bayan. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil ngayon po nakakalungkot dahil yung mga mambabatas ay sila mismo ang nananamantala, adik sa kanilang kapangyarihan, adik sa kaban ng bayan. Saan ba nagsimula ang kalbaryo ni BP Sara? Nagsimula po ang kalbaryo ni BP Sara nang siya ay sekretary ng education. At doon po napatunayan na totoo ang allocation at insertion. Yung budget ni BP Sara, sinalpakan ng mga congressman sa instruction ni Martin Romualdez at kay Saldico. Gusto ko po muna ibalik sa inyo kung bakit si Saldico ay napili ni Martin Romualdez. Noong nag-uumpisa ang kandidato ni adik BBM Marcos, walang naniniwala sa kanya. Ultimo kapartido ng matandang ama niya, ang TBL, hindi siya ini-endorso, hindi siya tinatanggap dahil kilala niya. Kilala siya. Walang partido na tumutulong at naniniwala sa kanya. Kaya ang ginawa nila, sama-sama ang mga taong naniniwala kay BBM noon, ambag-ambag sila at pinili nila ang Partido Federal. Kaya nagkaroon ng partido ang inyong adik na presidente. Nakakalungkot po dahil sa endorsement
ni Inday Sara Duterte naging mabango, pinagkatiwalaan siya dahil yung tiwala ng pamilya Duterte nakuha ni BBM. At wala rin silang kapera-pera noon. Kaya hirap na hirap po sila. Hindi nga humaharap sa debate ang presidente ninyo dahil ngiwi ng ngiwi. Walang alam sa isyu. Kahit anong presidential candidate debate, hindi dumadating yan, takot yan sa improntong tanungan. Ang naniwala at ang hirap na hirap sa kanya, si Attorney Vic Rodriguez. Halos si Attorney Vic Rodriguez ang nagpapaliwanag at humaharap sa lahat ng media. Dahil ang presidente nyo ngiwi ng ngiwi, halatang lutang at wala sa tamang mental niya. Marcos, adik! Marcos, adik! At dito ho, nung naaprubahan ang budget ni VP Sara bilang Secretary ng Education, nagkarga sila Saldico. Si Saldico ho pala, siya yung pinakamalaking pinulong ginastos panahon ng eleksyon. Ilang bilyon ang sinugal ni Saldico. Si Saldico ang bangko ng Romualdez at ng mga Marcos. At pinangako nila kay Saldico dahil alam nila bilyong-bilyong pera ni Saldico ay ginagasto sa eleksyon nila. Ang sabi nila, gagawin kitang chairman ng appropriation ng committee sa House. Doon nagsimula, nagkarga ng ilang daang milyon sa pondo ni BP ang mga hayop, ang mga adik at mga demonyong pinangungunahan na nagsasanto-santuhan ang walang hiyang si Martin Romualdez. At nung na-approve na ang General Appropriation Act, may tumawag na kay BP Sara at kinukuha ang porsyento ng tinarga nilang pondo. Nagulat si BP Sara dahil natuwa siya dahil alam niya ang daming problema ng edukasyon sa bansa natin. Lugmok na lugmok ang edukasyon natin. Pero nalungkot siya dahil tinawagan mismo siya ng congressman at hinihingi ang pondong kinarga nila. Mula ho noon, kinalaban na nila dahil binulgar ni BP Sara ang sindikato ng mga buhaya. Pero walang naniniwala sa atin. Walang naniniwala kasi binusog nila ang mga congressman. Binusog nila sa ayuda. Binayaran lahat. Pati mga ordinaryong tao na nandito. Ginamit ang pondo ng tao, pero yung pondo nila ay solid na kanila. Gusto nyo ba makita yung mga membro ng Quadcom, yung mga putak ng putak ngayon? Gusto nyo ba makita kung magkano ang pondong ibinigay at nakuha